Hi guys, ngayon pag-uusapan natin is tatlong bagay. Nandun din naman sa title. So, leak, dry heats, tsaka burned cotton. Ibibigay ko sa inyo yung mga tips and advice para maiwasan yung mangyari sa inyo yan. So, yung iba siguro na sasabihin ko, alam nyo na rin. Pero, siguro may mga sasabihin pa rin ako na dadagdag sa kaalaman nyo. So, make sure na tapusin nyo itong video na to. What's up mga kahipak? Ayan, may tawag na ako sa inyo Kasi may nakausap ako na vlogger, ganyan. Dapat daw may tawag sa inyo. So, kahipak ang tawagan natin. So, ayan yung mga bago sa channel ko. Make sure na mag-subscribe kayo or i-like nyo tong video na to kung meron naman kayong natutunan. So, yun nga. Pasensya na yun sa mga nag-antay ng video ko. Medyo natagalan ako mag-upload ulit kasi medyo busy sa trabaho Pero ito nga, ipilit ko na day off ako. Isisingit ko na gumagawa ako ng video ngayon. Mabilis na commercial lang pala. Ayan, kasi ang trabaho ko, property specialist ako. So kung may kilala kayo na gusto kumuha ng condo na mura-mura lang, mga 11,000, 10,000 monthly lang, i-PM nyo lang, mag-PM lang kayo sa akin. Lalagay ko yung page ko dito sa description box. Okay. So, moving on. So, una natin pag-uusapan, yung leak na lang muna. Paano may iiwasan? So, naghalongkat ako ng mga luma akong atomizer at palagay ko kasi ang leak mas maganda pag-usapan yung sa lang sa mga tank, pero magbibigay rin ako ng advice doon sa mga naka-dripper para mabilis lang naman yan. So ito, yeah. So meron ako ngayong gagawing sample, amit, OBS, tapos ito Mage, tapos Temis. Ayan, puro tank kasi more on tank talaga Tapos sa drip type mamaya tinatamad ako magkalkal pero i-explain ko na lang. So ayan, paano natin maiiwasan yung paglilik? Ang unang-una mong iisipin dyan, pagka bumili ka ng atomizer, kasi iba-iba ng design yan, di ba? So, pagdating sa tank, meron niya pinakalagayan niya ng cotton. Pag bumili ka naman ng atomizer, syempre, i-check mo, tapos makikita mo naman kung saan nilalagay yung cotton. Yung lagayan nga ng cotton, i-make sure nyo na ma-fill mo lahat, o malalagyan mo lahat ng bulak, yung certain part na dapat meron siyang cotton. Ana ng juice, dun mo siya babarahan ng bulak So, dapat buo yun na malalagyan mo pero hindi pwedeng sobrang higpit, hindi sobrang luwag. Okay? So para mas magkaintindihan tayo, lilipat yung camera sa baba, ipapakita ko sa inyo yung mga deck na meron ng atomizer. Bali ito. So ito yung sinasabi ko, open natin. For example, itong amit. Yan. So dito, ito yung kabitan ng niya ng coil niya. Tapos ito yung lagayan niya ng bulak. Nakita niyo yung space na yan. Ito. Yan. Yan. Kita nyo. Tapos, etong sa gilid na to, yan na yung nasa may nasa may tank, na daanan ng juice. Diba? So, nandito yung build mo. Dito ka maglalagay ng bulak. Ito. Yan. Pag siksik mo ng bulak dyan, ito, daanan ng juice. Inulit ko lang, diba? Para malinaw. Ngayon, kung etong space na to, kabilaan, hindi mo na napuno ng bulak, ang mangyayari, yung juice na papasok dito, aangat dyan, etong mga butas na to, yan, nakita niyo, pati itong mga air hole, dito na yan sa baba. Diba? Kasi dito siya humihigop ng hangin, diba? Tapos, lalabas dito, tatama sa coil hanggang maihipak mo. Ngayon, kung magpa-flood dito yung juice mo, ayan, halimbawa, mga kalahati lang nalagyan mo, may space ka pa. So, aakit na yung juice mo, pupunta na dito yan. Diretso na yan dito sa baba hanggang maglilik, mauubos yung juice mo. So, ito baita ako Diba yan? Sinabi ko sa inyo, ito yung daanan ng juice mo Ayan, nakita nyo? Ayun siya, diba? So, pag nirefillan ko tong tank, pag nirefillan ko yan, tapos hindi ko na puno ng bulak yan, dire-diretso na yan, tatagas talaga dito yan. So, yun ang lagi nyo tatandaan. Tingnan nyo yung design, yung lagayan niya ng cotton. Kung alam nyo na kung saan yung lagayan ng cotton, dapat maharangan mo. Parang ganito. Ito sa Mage maliit lang. Pero nakita nyo yan. Ayan, di ba may mga bulak? So, yung itsura nito ngayon, maglilik na to. Pag nilagyan ko ng, na-stack na to Pero ayan, di ba hindi pulido? Dapat yan, yung mga butas na yan, sarado talaga yan ng bulak. Pero hindi dapat mahigpit. Kasi kung mahigpit yan, ang mahihirapan naman yung juice
makadaloy. So, madadry hits ka naman doon. Mamaya natin pag-uusapan yan. Ito, isa pang sample. Para may reference pa tayo. Ito, OBS engine. Ayan. So, mas familiar siguro kayo dito na yan yung build niya. Nandito yung lagayan ng bulak, di ba? Yan. Tapos, yan, nandiyan sa baba. Lahat yan, ginagapangan na ng Diyos yan. Diyan siya hihigop eh. Ngayon, pagkalagay mo ng cotton dito, hindi naman importante na, katulad sa Zeus X, parang ganito rin. Pag naglagay ng bulak yan, hindi importante na sobra-sobra yung cotton mo na nandun na sa baba. Na sobrang dami. Hindi. Ang importante, itong bilog na to, yung lagay niya, yung daanan niya ng juice, makobera mo ng bulak. Pero, yun nga, huwag mahigpit. Okay? Yun lang. Yung mga naka-drip type pala, ganito lang. So, ito na lang gagawin ko sample di ba yung halimbawa, di ba, drip type yan. Parang ganito lang siya, tapos meron lang siyang top cap, di ba? Ngayon, yung ibang build madalas, di ba, ito yung lagay mo ng build, nasa baba mo rin to. Ito yung daanan ng hangin. Yun yung madalas na naglilik ng mga, na drip type yung merong air hole dito. Hindi katulad nung maraming uso ngayon, yung pag nasa top cap lang yung butas. Medyo mas safe ka sa leak nun Pero pag halimbawa, yung drip type na nabili mo is may butas na ganito, na may daanan ng hangin sa ilalim, mas okay naman yun dahil mas malasa yun. Problema, nandito. So, nandito yung build mo, diba? For example, nagpatak ka ngayon, Pagpatak mo, pumatak rin, tumulo yung iba na sobrahan. Tumulo dyan sa butas na yan. Diretso pa rin yun dun sa baba. Kaya yun lang para sa drip type. So, ayan mga kahipak, palagay ko naman, nakuha nyo naman yung ibig sabihin ko doon. Ang bottom line natin, aralin nyo yung pagkokoton sa atomizer na bibilin nyo. So kung maayos naman yan, hindi kayo maglilik dyan. So pag-uusapan natin pangalawa, yung dry heats. Paano natin may iwasan yon? So unang-una, make sure nyo na meron kayong juice syempre. So kung naka-drip type ka, pagka nag-drip ka dun sa sa atomizer mo, siguro mga 2 to 3 puffs lang, pataka na ulit para siguradong hindi ka ma-dry heat. Kung naka-tank naman, ganun din. 2 to 3 puffs, tapos hinto ka muna para mag-absorb ulit siya ng juice bago mo gamitin ulit. Ganun lang naman yun. Huwag ka masyadong gigil. Kasi usually yun naman nangyayari pag sunod-sunod. Isipin mo kasi, sunod-sunod mo siyang gagamitin. Tapos syempre, nagbo-burn siya dun sa loob, natutuyo yung cotton mo. Tapos meron lang daanan ng juice yan. Hindi naman yan parang tubig na isang diretso lang malapot ang vape juice So aantayin mo mag-absorb kahit isang minuto lang kung nakatangka tapos bago mo gamitin ulit. So yun lang ma-advise ko. Napakasimple lang ma-advise ko sa inyo tungkol dun sa dry heats na yan. Huwag lang sobrang sunod-sunod. Siguraduhin nyo lang na meron juice yung cotton nyo. Hindi ka mada-dry heats. In last natin pag-uusapan, number 3, bird cotton. So ganito, kung naka-variable ka, i-check mo dyan unang-una yung wattage mo. Siyempre, kung mamaya kasi sobrang taas ng gamit mo. Halimbawa, nalito ka. Kasi dati, sa build mo, gamit mo 50 watts. Tapos, nagpalit ka ng ibang build. Ang iniisip mo kasi, laging 50 watts lang yung alam mong gamit. Yun yung wattage na ginagamit mo. Hindi yun. Dapat babase ka sa build. So, halimbawa, napapakiramdaman mo na nasusunog yung bulak mo tuwing gagamitin mo, adjust mo lang, babaan mo yung wattage mo. Huwag kang magbase na sanay ka sa 50 watts, sanay ka sa 40 watts. Hindi, may pakiramdam mo habang nagbe-vape ka, doon ka babase. So yun nga, kung nababurn ka, babaan mo lang yung wattage, okay na yun. Tapos sunod sa mga naka full mic naman, syempre wala kayong wattage na i-adjust So ang gagawin mo dyan, kasi dapat tuwing magbe-build ka, ang pang testing mo is yung full charge. Para malaman mo yun yung todo niya. Kasi for example, nag-build ka ngayon, half charge na lang yung baterya mo, tapos bini-vape mo yun, okay naman, di naman naglalasang sunog. So iniisip mo sakto para sa iyo yun. Tapos nag-charge ka, full charge na ngayon yung baterya mo, di pag salpak mo, full power yung baterya mo, bawat hipak mo sunog. So ibig sabihin nun, masyadong mababa yung resistance para dun sa build mo. Okay? So, anong gagawin mo? Ang gawin mo, magdagdag ka ng loop. Halimbawa, ang ginawa mo 5 loops. Tapos gano'n, naglalasang sunog na susunog yung bulak. Dagdagan mo ng tag-isang loop. So, mag 6 loops ka na. Ganun lang ma-advise ko sa inyo kasi wala namang yung wattage siya pwedeng i-adjust. Tapos yun nga, importante,
mag-testing ka ng bagong build mo. Kasi syempre kung abisado mo na yung build mo, di ka na madadry hits dyan kasi alam mo na yan So kung gagawa ka ng bagong eksperimento, bagong testing na wire, ganyan, kailangan yung pantry mo full charge para alam mo na yun yung max power niya, na hindi ka masusunugan. So yun lang siguro yung sasabihin ko ngayong araw. Kung may nakalimutan man ako, palagay nyo na makakatulong para sa iba na na nagtatanong din sa akin, pwede nyo silang sagutin din sa comment kasi online naman din ako madalas pero may mga time na hindi ako nakapag-online. Yung ibang tao, okay na naman sa akin kahit kayo yung sumagot sa kanila, or kung ikaw naman may tanong ka, mag-comment ka lang dyan. So, hanggat maaari naman lahat ng nagtatanong, nire-replyan ko yan. Alam yan naman nagsasubscribe sa akin. Comment nga kayo dyan sa baba. So yun, okay, mga future videos gusto nyo pag-usapan natin or karagdagan dito sa video na to, basta i-comment nyo lang dyan. Sobrang na-appreciate ko yan. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Huwag nyo kakalimutan na i-like man lang or mag-subscribe sa akin. Yan lang, masaya na ako.